Welcome po sa Balitang Hali. Nag-iisip ng mga proaktibong estratehiya upang maproteksyonan sa Mindiola na ngayon ay natapos na. Kanikan na lamang ay natapos. Major Philippines, sir, magandang hapon pong muli sa inyo. Yes, kaya rin magandang hapon at isang kalmadong hapon po sa inyo. At ganoon din po sa mga nakatagay sa inyong programa ngayon. Your overall assessment, please, do sa crowd estimate, etc. na nangyari kanina dyan sa sakop ng inyong AOR. Naging kalmado at payapa naman po yung hilos protesta ng ating iba't ibang na transport group. Kasama na rin po yung ibang mga sectoral organization. Dito po yan sa may Mindiola o yung ating CRB. Kung saan galing po itong grupo na ito, Karen, kanina sa may Welcome Rotonda. At dumaretso nga po dito sa may Mindiola. At kanina, Karen, ang ating estimate dyan, mga more or less, mga 700 po yung mga sumama dyan sa ating hilos protesta. Yung ba'y marami na kung tutuusin doon sa mga ikukumpara nyo sa mga naunang ganyang rally? Pero sa atin naman, nakita naman natin kanina yung dami nila doon. Pero ganun naman yung ating mga polis doon ay handang-handa naman at meron tayong mga security coverage na inilalatag. Hindi lamang dito yan sa may lugar ng Mindiola, hindi sa iba pang lugar dito sa lungsod ng Maynila. Ang mahalaga dito, Karen, natapos yung kanilang pagkilos ng payapa. At nagpapasalamat naman tayo dun sa grupo ng ating mga kababayan, itong mga transport group natin. Sabi nga natin kanina, naging kalmado yung kanilang ginawang kilos protesta dito sa atin sa lungsod ng Manila. Medyo, sa ito naman, sariling obserbasyon ko, Major. Nagrarally yung mga operator, mga driver. Pero may nakita ba tayo ng mga pasahero nagrally? Ano? Wala tayong nakita yung ganun, Karen. At sa atin naman, Karen, katulad nung nakaraang araw, nagkaroon din tayo ng tiging pasada. Pero dito naman sa lungsod ng Maynila, wala naman pong naapektuhan na ating mga mananakay. Meron po tayo mga contingency plan kung sakaling mangyayari yun, Karen. At hindi naman po bago to sa atin. Sabi nga natin, Karen, dito sa lungsod ng Maynila, parang normal na po may mga pagkilos. Correct. Pero nakikita naman po yung kahandaan ng mga pulis Maynila. Bago pa lang ako sa radyo, reporter pa lang ako. Kino-cover ko na yan Yung rally na yan. Pero, Tama po kayo, Karen. oo. May panibago yatang protestang nakakasa next week Alam nyo ba yon? Well, Karen, binabanggit naman po nila ito. Ang sabi po nila ngayon pong March 27, magkakaroon po ulit sila ng pagkilos. At sa atin naman, Karen, sa part naman ng Manila Police District, tayo naman po palagi pong nakaantabay dyan at palagi natin pinapaalala sa kanila. Yung presensya po ng mga polis ay para lang po doon sa kaayusan at sa katahimikan at syempre po yung katatagan ng lungsod ng Maynila. Okay, taga Maynila kasi ito si Henry Atwilan. Napansin niya na may mga barbed wire dyan sa mga kalsada sa paligid ng Malacanang. Ano ba ito? Mananatili pa rin ba ito hanggang kailan o ano pa? Pero ito pong mga nakikita natin, mga basic security measure lamang po na nilalatag natin ito. At kaya po natin nilagay yan para maiwasan na po natin na magkaroon pa rin ng sabi nga natin, ng physical confrontation yung ating mga nagkikilos protesta at mga polis natin. At sa pagkakataong ka rin yan, nakita naman natin simula po noong September 21 hanggang ngayon, wala naman po tayong nakita kahit anong sakitan dyan sa lugar na yan. Kasi kung mapapansin nyo ka rin kahit tama po kayo, may mga nilagay po tayo mga barbed wire doon para ang purpose lang po nito ay wala na po tayong wala na po mangyaring sabi nga natin na gitgitan diyan. At katulad po na nangyari kanina, naging mapayapa naman po yung kanilang kilos protesta. At sa parte po namin, kahit naman po na ito po Mindiola ay hindi po kasama to sa Freedom Park, pinayagan po natin sila dito. Sabi nga wala pong bagay na hindi naayos sa mabuting usapan. Ang naging usapan naman po, magpapahayag sila ng maayos, wala pong maninira ng mga gamit, walang magbabandalize. Sa atin po, papayagan po nila natin sila na maibigay po nila yung iba't iba nilang concern, yung mga issue, may masabi po nila. Correct. At nakaantabi lang po inyong kapulisan. Bahagi ng demokrasya kasi yan Diba? Tama po kayo, Karen. At least, nalaman na ngayon, yung mga nagtataka, bakit ang daming barbed wire dyan sa area na yun? So, alam nyo na ang dahilan kung bakit. Yan, pinaliwanag na sa inyo ni Major Philippines ng WPD. And without now, maliban o dyan, sa ibang lugar naman na sakop ng AOR ninyo, kumusta naman? May mga crime bang nangyari ito nakaraan o wala?
Dito pagtutugma natin ng krimen na Karine, meron po tayong pagbaba at pagtaas naman po ng crime solution efficiency natin. Karine, yung kinukumpara po natin yan, yung ating pong nakaraang linggo at saka nitong nakaraang linggo po. At nakita po natin na may pagbaba po tayo ng krimen at mataas po yung ating crime solution efficiency. Sabi nga Karine, may mga bagay na pumupukaw sa aming kamalayan dito at nababalita naman po ito sa ating mga radyo at television. Pero nakita naman po natin na nauhuli natin, napapanagot natin yung gumawa ng krimen. And with that, sir, kami po'y nagpapasalamat at hindi lang sa Panginoon Diyos, pasalamat din tayo at walang nangyaring hindi maganda sa nangyaring kilos protesta. Sana hanggang sa mga susunod na araw ay manatiling ganito. Major Pilipinas, sir, again, thank you very much for your cooperation. Maraming salamat Karine. Paalala natin sa ating mga kababayan na mataas po ang pagrespeto ng inyong mga pulis Maynila sa inyong karapatan na magpahayag. At pinapaalala lang po natin na ang karapatan po at kalayaan ay laging may kaakibat na responsibilidad. Pangalan po ng aming Chief PNP, ng aming pong Regional Director ng NCRPO, at ang aming pong District Director, ang aming pong punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad. Makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at kalidad na serbisyo para po sa Manileños. Sa kalmadong hapon po. Loud and clear, Police Major Pilipinas ang ating napakinggan agatid sa oras natin.